Naimbag na aldaw kenyayo aming kakabsat, kayo po ba ay rinding-rindi na dito sa bangayan ng Senado at ng Lower House tungkol po sa issue ng charter change? Sasabihin ng isang grupo, constitutional daw yung PI. Sasabihin naman ng kabilang grupo, unconstitutional daw. Ano ba talaga mga kuya at ate? Ginugulo nyo ang isipan ng taong bayan. Kayo-kayo dyan hindi magkasundo. Papaano na kaming mga ordinaryong mamamayan? Paano namin maiintindihan kung ano ang gusto nyong mangyari? Ako, para sa akin, kailangan nang baguhin. May mga provision dyan na dapat nang amyendahan. Pero sa isang katulad ko na ordinaryong mamamayan, hindi ko pa rin po talaga maiintindihan ng lubusan. Kailangan po namin na ipaliwanag nyo sa amin. Bakit po ba kailangan palitan ang konstitusyon? Ano po ba ang papalitan dyan sa konstitusyon? Sino po ba ang makikinabang pag pinalitan ng konstitusyon? At dyan sa nangyayaring People's Initiative, dahil nakita naman natin noong mga nakaraang araw, may mga lumalabas na mga video na meron nagpapaliwanag sa ibang tao tungkol dyan sa charter change na kailangan na daw palitan, kaya lang kailangan nilang pumirma. At iyon ay may kapalit na ayuda. Doon po nagsimula lahat yan eh. Yung parang binibili ang boto ninyo para pirmahan ninyo iyang People's Initiative na yan. Kung talaga pong yan ay galing sa taong bayan, hindi po kailangan bayaran or bilhin ang boto ng tao. Ipaliwanag nyo lang mabuti sa amin yung pong maiintindihan ng taong bayan kung bakit kailangan palitan, ano ang mga papalitan, ito po ba ay magiging kapaki-pakinabang sa taong bayan o iilang tao lang ba ang makikinabang dito? Ang nangyayari, kung totoo mo niyang pirma kapalit ng ayuda, hindi po maiintindihan ng taong bayan yan. Dahil ang nasa isip lang nila, kahit anong paliwanag nyo, ang isipin namin, yung ayudang kapalit ng pirma namin. Doon sa mga pumirma na tumanggap ng ayuda, tanungin ko nga kayo, naintindihan nyo ba kung ano yung pinirmahan ninyo? Naintindihan nyo ba kung para saan yung pagpapalit ng konstitusyon? Or basta pirma na lang kayo ng pirma kasi may kapalit na ayuda? At kung sino man ang nagpasimula ng pirma kapalit ng ayuda, malaki po ang magiging pananagutan nyo kung sino man kayo. Kasi ang taong bayan po ngayon ay bukas na ang isipan. Kailangan lang namin mapaliwanagan ng husto para maintindihan namin kung ano yung pinaggagawa ninyo. Hindi yung bangayan kayo ng bangayan. Yung bang ginagawa ng People's Initiative, yung pagpapapirma, legal po ba yan o illegal? Kayo-kayo na lang, hindi magkaintindihan. Paano pa kaya kami mga ordinaryong mamamayan? Paano namin maiintindihan kung inuunahan ninyo ng bangayan? Ngayon, kung meron man kayong mga ebidensya na meron isang tao, dahil siguradong galing sa isang tao lang yung utos na yan na palit pirma. Huwag naman po sanang ganyan. Huwag po nating maliitin ang kaisipan ng taong bayan. Ipaliwanag nyo lang mabuti sa amin, maiintindihan po namin yan. Sa ngayon, dumadami po ang mga opisyalis natin na tumuturo kay Speaker Romualdez na siyang pakana ng pagpirma kapalit ng ayuda. May mga ebidensya daw sila. Isa na po dito si Senate Majority Leader Joel Villanueva who claims na meron siyang proof that the leadership of the House of Representatives was behind the alleged People's Initiative proposing to amend the 1987 Constitution. Villanueva made the pronouncement after revealing that his office has already received thousands of complaints against the supposed People's Initiative which he tagged as a fake initiative. Sabi ni Villanueva sa isang press conference, may mga listahan na po ako, nagagawa na po ako ng listahan, mayors, even governors, meron na pong mga voicemail na pinapadala, boses ng mga kongresista na tinuturo po ang liderato ng Kamara. Sino po ba ang tinuturo na liderato ng Kamara? Dagdag pa ni Villanueva, ngayon kung meron po sa inyo na hindi congressman dito sa balat ng lupa na magsasabing hindi galing sa kanila or sa House of Representatives o hindi sila ang nag-push nitong People's Initiative kuno o nitong Peking Initiative, mahirap po. Villanueva even claimed
that the voicemails also involved 4 congressmen who personally identified Speaker Martin Romualdez as the driving force behind the initiative. Even a congressman is pointing at his leader. May mga voicemail na kilala ko yung boses sabi ni Villanueva. 4 na congressman yung narinig kong boses. However, Villanueva said they are still studying if the voicemails can be used as evidence. Sinabi pa niya na yung mga signatories are being bribed to support the initiative. Villanueva in the same briefing even disclosed that the complainants claimed that 85 to 80% of the signatories were unaware of the purpose of the documents they were signing. Sabi niya, they were deceived into signing the sheets under the false pretense of receiving rewards or becoming future beneficiaries of a specific congressman. Kasi sinasabi ng iba, kapag ang People's Initiative ay natuloy, mawawala na daw ang Senado. At ang kinatatakot naman ng mga senador ay magkakaroon ng unlimited power ang Kongreso. Magagawa nila ang lahat ng gusto nilang gawin dyan sa konstitusyon kasi nga mawawala na yung tinatawag na check and balance kapag na-abolish ang Senado. So isa ba to sa kinatatakot ni Villanueva? Sabi po niya, hindi po ito survival ng Senado. Hindi po. Wala akong kinalaman doon dahil uulitin ko yung sinabi ko sa plenaryo. Kung yung People's Initiative ay hindi peke, kagaya ng iniikot nila, kung ito ay totoo na People's Initiative, kahit buwagin pa ang Senado. Ito po ang dapat maintindihan ng taong bayan. Nililin lang kayo, inaabuso kayo, ginagamit ang inyong pangalan. At ito po ang pinakamasakit. Gagawin na nila kung ano ang gusto nila dahil wala ng checks and balance. Dagdag pa po ni Villanueva. Kumbinsido rin si Senator Amy Marcos na si Romualdez ang nasa likod nitong People's Initiative. Senator Amy Marcos believes the office of House Speaker Martin Romualdez is behind the funding and timeline planning of the People's Initiative to amend the 1987 Constitution. Kung tinanong si Senator Amy kung siya ba ay kumbinsido na si Romualdez ang nasa likod ng signature campaign, sabi po niya, definitely. Yung opisina niya, yung nag-alok ng 20 million pesos kada distrito, definitely nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline na July 9 tapos na ang lahat. So definitely, that derived from his office with very clear numbers identifying the staff members and attorneys involved. Sabi naman ni Senator Bato de la Rosa, he had information linking the House Speaker to the signature drive. Eh, hindi po ba nung una kinausap na sila ni President Bongbong Marcos at sinabi na ni President Bongbong na ang Senado ang kanyang inaatasan para hawakan itong usapin ng tsa-tsa. Pero bakit itinuloy pa rin yung pagpapapirma? Sabi nga ni Senator Amy, I will have to admit that there is a very serious trust issue given that the Senate obediently drafted and signed the Resolution 6 with a clear understanding that the efforts to collect signatures for a PI with the form already issued would be stopped, pero hindi naman nahinto. Tuloy-tuloy pa. So, ibig sabihin, kahit na may utos na ni President Marcos na Senado ang hahawak sa issue na to at ihinto na yung pagpapapirma na yan, eh hindi po natuloy. Hindi po nila pinakinggan ang sinabi ng ating Presidente at pinagpatuloy nila yung pagpapapirma. Ano to? Harap-harapang pambabastos sa ating Presidente? Sabi nga dito Romualdez and Senate President Juan Miguel Zubiri earlier met with President Ferdinand Marcos Jr. and came to an agreement that the upper chamber, yung pong Senado, would lead the review of the Charter's economic provisions through a constituent assembly at the President's request. Despite this, the signature campaign for a People's Initiative pushed on, with one lawmaker claiming that the threshold to introduce amendments to the Charter had been reached by late January.
Hindi nga ba't nagkaroon pa ng written manifesto ang lahat ng senador rejecting the People's Initiative, describing it as a sinister and attempt to undermine the upper chamber through a joint vote between both houses of Congress, rendering the Senate outnumbered by the 316-strong House. But on Thursday night, nagpadala po ng sulat si Romualdez kay Zubiri expressing his chamber's full support for the Senate's push to amend the economic provisions of the 1987 Constitution through RBH 6. Although napansin po ni Zubiri sa sulat ni Romualdez sa kanya that the House had pledged to support an alternative people's initiative led by the Senate to amend the economic provisions of the Charter, seemingly contradicting the Constituent Assembly proposed in the upper chamber's RBH 6. Si Senators Villanueva and Amy Marcos po ay ilan lang po sa mga opisyalis na nagtuturo kay Speaker Romualdez na siyang may pakana nitong People's Initiative na pagpapapirma. So ano po ba ang totoo? Sagot naman po ni Speaker Romualdez sa akusasyon ni Senator Amy Marcos. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it, and she has the proper means and ways. She can go through whatever court or agency the COMELEC. Let her prove it. Sabi pa ni Romualdez sa Senado, it was spreading toxic and caustic rhetoric. We would like to suggest the leadership to exercise what we call parliamentary courtesy and that they behave more properly. Sabi pa ni Romualdez, we do not dignify statements that are caused to instigate debates that are very divisive. We will embrace the RBH once they pass it. We will expeditiously consider it, if not adopt it immediately. If they want to pursue or inspire another PI, we will support the same. Sabi po ni Speaker Romualdez. So, ibig sabihin, ituloy man ng Senado or gumawa ng alternatibong People's Initiative, susuportahan pa rin ni Speaker Romualdez. So, ang ibig bang sabihin niyan, pwedeng hindi ituloy ng Senado ang People's Initiative. Pagkakaintindi nga natin, yun nga ang isa sa ni-request ng ating presidente nung kinausap niya si Zubiri sa si Romualdez na ihinto ang pagpapapirma para sa People's Initiative. Bakit ipinagpatuloy pa rin? Yun po ang malaking katanungan. Sabi naman kasi ng iba, iyan daw po ay constitutional right. Sabi naman ng iba, unconstitutional daw ang ginagawang pagpapapirma, lalo na at kung may kapalit na ayuda. Kaya tuloy na sabi ni Senator Zubiri na dahan-dahan daw nagkakaroon ng constitutional crisis. Alam nyo, para sa aming taong bayan, simple lang naman Get your acts together. Ang tingnan ninyo ay ang magiging kapakinabangan nito sa taong bayan. Tigilan nyo yung bangayan. Ano ang gusto nyo ipakita sa taong bayan? Kami ay naghihintay lang ng paliwanag ninyo. Yung maiintindihan namin. Huwag nyo kaming daanin sa mga papirma-pirma na may kapalit na ayuda. Kung yan pong akusasyon na yan ay totoo. Kasi sabi nga ni Romualdez, prove it. At kung meron ng ebidensya si Senator Amy, si Senator Joel Villanueva, ilabas na ninyo agad yung mga ebidensya. Dahil kami pong mga mamamayan ang naguguluhan. Pinahihirapan nyo ang taong bayan. Alam nyo ang dapat nyong gawin? Kung hindi rin lang kayo magkakasundo, wag nang ituloy yung tsa-tsa na yan. Mag-concentrate na lang kayo sa iba pang mga problema ng bansa. Kasi kung kayo-kayo lang hindi magkaintindihan paano nyong aasahan ang taong bayan na magkaisa at suportahan yung gusto nyong mangyaring charter change. Hindi po lahat kami, isa na po ako doon. Hindi ko naiintindihan kung bakit nagkakaganyan kayo. Ano ba ang gusto nyong mangyari? Bakit gusto nyong palitan? Ano ang papalitan ninyo sa konstitusyon? Will that benefit the Filipinos? Hindi po yung iilang tao lang ang makikinabang. Dapat po ang buong sambayan ng Pilipino ang makinabang dyan sa pinopropose ninyong charter change. So please, maawa naman kayo sa taong bayan. Magkasundo na kayo. At gusto rin naming malaman kung kayo ay may ebidensya, ipakita nyo, ilabas ninyo
para mapatunayan ninyo na si Speaker Romualdez nga ang nasa likod nitong signature campaign na to, kapalit ng ayuda. Dahil sinasabi nga nila na may ambisyon itong si Speaker Romualdez na maging presidente ng Pilipinas. Ituloy nyo lang yan, ginagawa nyo yan, dahil kahit na hindi namin naiintindihan yung pinaggagawa ninyo, nakikita naman po namin sa mga galawan ninyo kung kayo ay nararapat maging susunod na presidente ng Pilipinas. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Diyos ti Agnina, peace.